Mapagpalang umaga po muli sa inyo lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Tayo ay mag-start muli sa ating araw na ito sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. So sa umaga pong ito mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating paksa noong Monday morning, yung pagkakaisa sa Diyos ay kaaya-aya, at ito po ay part 2 na. So ang ating pong batayan talata ay nasa Ephesians 4:1-6. Binasa natin noong Monday morning ay yung verses 1-3. Ngayon naman po ay babasahin natin ay yung talataang 4-6. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon: may iisang katawan, isang espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang Epeso po ay pangatlo sa mga pangunahin at mahalagang syudad ng imperyo ng Roma.
Ito ay kabisera ng Asia noong kapanahunan ni Apostol Pablo. Ang syudad ay sentro ng pagsamba kay Artemis na pinaniniwalaang siya ay may kapangyarihang sa buong sansinukob. At gayon din, ginaganap din sa syudad ang pagsamba sa emperador ng Roma o yung tinatawag na emperor worship. Malawakan din sa syudad ang pagsasagawa ng black magic. Yan po ay ating mababasa sa Acts chapter 19 verse 13 to 17 and 33 and 34. Ang ilang mga pangunahing concerns ni Apostol Pablo sa bahaging ito ng epistola ay may pangangailangang maunawaan ng mga mananampalataya sa Efeso na sila tulad ng mga Hudyo ay bahagi rin ng mga pagpapalang mula sa ating Panginoon Diyos. At siya bilang apostol sa mga Hentil ay ginawang lingkod ng Diyos upang ihayag sa kanila ang hiwaga na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. May pangangailangan din na palakasin ang kanilang mga buhay espiritual sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos. At sila'y mapuspos ng pag-ibig at kaalamang nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sa larangang praktikal, kailangan nilang pagtuunan ng pansin at pagsikapan ang pagkakaisa at mamuhay ng kakaiba sa gitna ng mga hintil na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang pagkakaisa o unity ang pangunahing tema ng epistola ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sa talatang 1 hanggang 6, binigyang diin ni Apostol Pablo na sila'y nararapat na maging kabilang sa pagkakaisang ito at kanyang ipinaunawa na ang pangangailangan na manatili sa pagkakaisa. Maging sa talataang 7 hanggang 13, kanyang binahagi dito ang mga kaloob at ilang mga mahalagang aral kaugnay ng mga paraan tungo sa pagkakaisa. Maging sa talataang 14 hanggang 16, ipinakita ni Apostol Pablo na ang kaganapang spiritual o spiritual maturity ang layunin ng pamumuhay ng isang mananampalataya na maginhawang marating sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kaya makikita po natin dito na yung kahalagahan na maging sa ating mga pagnanais ay naroon sa ating mga puso na tayo ay magkaisa, mga kapatid. Kaya ito po yung mga magandang paalaala sa atin ng salita ng ating Panginoon na ating pumuling bigyan ng pansin, lalo na po sa ating magandang karanasan sa ating kongregasyon na ang ating karagdagang taon ng pag-celebrate ng anniversary ngayong taong 2023 ay 114 years na. So una po, ang pagpapanatili ng pagkakaisa ayon po kay Apostol Pablo ay hatid ng banal na espiritu. Yan po ay ating mababasa sa verse 3. Ang pagkakaisa ay hindi po bunga ng pagsisikap ng tao, ni hindi rin dahil sa palagiang magkakasama o nagpe-fellowship ang mga mananampalataya, ni hindi ito dahil sa magagandang programa ng iglesia. Ang pagkakaisa ay bunga ng banal na espiritu at kaloob ng Diyos sa iglesia at sa bawat mananampalataya. Subalit, ito ay dapat nating pagsumakitang marating. Kaya nga po ang sabi, ang salitang pagsikapan o pagsumakitan ay nangangahulugan ng patuluyan, pagsisikap na abot at walang pagkahinto, yung sustained zeal upang marating ang pagkakaisa. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang buklod ng kapayapaan sapagkat ang pagkakaisa ay posibleng lamang maabot kung ang bawat mananampalataya ay may kapayapaan sa isa't isa. Ang salitang kapayapaan na may kahulugang to wave together, tulad ng paghahabi ng damit o telang pandekorasyon, may idea na pagdikit-dikitin
na ang mga sangkap ng tela upang maging isa at upang maging kagamit-gamit at magandang pangdekorasyon. Katulad din naman sa iglesia na kapag may pagkakaisa ay lalong nakakamit ang layunin ng ating Panginoon at napakagandang pagmasdan. Sabi nga po sa awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang magkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ang wika po, ang salitang buklod o syndesmos sa orinal ay tumutukoy sa ligaments o mga litid ng ating buong katawan. Ang ating mga ligaments ay matibay na hinahawakan o dinudugtong ang ating mga buto sa isa't isa. At gayon din ang ating mga laman sa buto upang ang ating katawan ay makakilos sa isang kabuuan at hindi maghiwa-hiwalay. Ang kapayapaan, ang ligaments ng pagkakaisa ng iglesia at ng mga mananampalataya. Salamat po sa Banal na Espiritu at ating kinikilala ang kanyang mabiyayang pagsama sa atin, sa kanyang mabiyayang paggabay sa atin, sapagkat dahil sa kanyang mabiyayang pagkilos sa atin ay nararanasan natin at sinisikap natin na tayo po ay magkaisa kahit na tayo ay magkakaiba sa ating mga natural na kalalagayan. Pero pansinin po natin yung biyaya ng Panginoon. Talagang tayo ay kanyang hinawakan at tayo ay nagkaroon ng pagkakaisa sapagkat sumasa atin ang kanyang banal na Espiritu at ito ang nagmamanifest sa atin. Kaya ito po ay nagdudulot ng isang magandang bunga. Pangalawa po, ang pagkakaisa po, ay pagpapanatili sa kalagayan ng ating mga buhay kung ang wika nga ay sa Espiritu ng Panginoon ay maabot sa pamamagitan ng ating pagyakap sa kadalisayan ng mga aral ni Kristo. Ang wika nga ay preserving the unity among Christians is by the willingness to embrace the purity of Christ's teachings. Mapapansin sa ating mga talata na ginamit na ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo ang salitang isa ng maraming beses. May 7 aral sa bahaging ito ng talataan na kapag niyakap at sinino at sinubaybayan ay magsisilbing malakas na puwersa sa pagkakaisa. Ano-ano po ang mga bagay na binabanggit dito? Una, ang sabi po, iisang katawan. Iisang katawan. Hindi ito tumutukoy sa denominasyon, sa kalipunan ng panghintil o panghudyo, o kalipunan ng mga kababaihan lamang, kalalakihan lamang. Sa halip, ito ay kalipunan ng mga taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito ay tumutukoy sa katawan ni Kristo. Tayo po, iisang katawan ng ating Panginoon. Iisang Espiritu. Hindi lamang isang katawan, kundi isang Espiritu. Ang ilang ministeryo ng Espiritu sa katawan ay tinatakan ang bawat mananampalataya bilang tanda na tayo ay pamagmay-ari ng ating Panginoon Diyos. Ephesians 1:13. Binigyan ang bawat mananampalataya ng karapatang lumapit sa trono ng ating Panginoong Diyos Ama. Ephesians 2:18. Nananahan sa bawat mananampalataya, Ephesians 2:22, at matibay na buklod ng mga mananampalataya, Ephesians 4:13, sapagkat tayo ay pinalalakas bilang mga mananampalataya, Ephesians 3:16. Iisang pag-asa, ang wika po, tumutukoy ito sa pag-asa ng bawat mananampalataya ay nakatakdang maging tulad ni Kristo sa kaluwalhatian sa huling mga panahon at ito ay ultimate goal ng kaligtasan. Ang pag-asa ay lubos na katiyakan sapagkat nakasalalay sa pangako ng Panginoon Diyos. Iisang Panginoon, tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na sa Kanya lamang masusumpungan ang kaligtasan. Sa Acts chapter 4 verse 12.
Iisang pananampalataya. Ang pananampalataya ay dapat nakalagay sa Panginoong Jesucristo. Iisang bautismo. Ayon sa mga Bible scholars, ito ay tumutukoy sa bautismo sa tubig. Ang bautismo ay pagsunod sa katwiran, katulad po na sinasabi sa Matthew 3:15, upang masunod natin ang kalooban ng ating Diyos Ama. Iisang Diyos Amang nasa langit. Ito po'y tumutukoy sa ating Amang nasa kalangitan. Napakaganda po at napakaligayang pagmasdan ang iglesia na namumuhay sa pagkakaisa. Di po ba? Napakagandang makita sa bawat isa sa atin bilang katawan ni Kristo. Ang naghahari sa atin ay pagkakaisa. Ang isa sa mga panalangin ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad ay magmahalan at magkaisa. Sa John chapter 17. Ang pagkakaisa nating mga mananampalataya ay tiyak na magsasanhi ng kagalakan sa puso ng ating Panginoon Diyos. Ang pagkakaisa ay magsasanhi rin ng lubos ng kagalakan sa buong iglesia sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang mabisang sandata ng iglesia sa kabi-kabilang iskandalo na kinakaharap nito ay makita ang pagkakaisang na nagbunsod ng pagmamahalan at ningas ng banal na Espiritu. Kaya salamat sa ating Panginoon sa ating ikalawang araw ng ating morning devotion, kung saan atin ding binabalik-tanaw ang kabutihan ng Panginoon sa atin, sapagkat tayo ay patuloy na magbabalik ng papuri at pagpapasalamat sa darating na linggo, September 17, na ang ating Panginoon ay ating pasasalamatan at hahandugan, sapagkat tayo ay kanyang pinatatag at pinagpaghari sa atin ang kaisahan sa gabay ng diwang banal. Kaya tayo po ay magse-celebrate ng 114 years na biyaya ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pagkakaisa. Magpakumbaba, paumanhinan, magtiyaga, magparaya upang mawala sa atin ang ating pagtingin na tayo ay mas nakahihigit kaysa sa iba. Sa halip, ang naghahari sa atin ay ang pantay-pantay na kalagayan katulad ng ating Panginoong Hesus. Sinikap niyang makapantay ang lahat ng tao, kaya't siya'y nagkatawang tao. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa aming ikalawang umaga ng aming morning devotion ngayong Martes, kung saan amin din pong binabalik-tanaw ang iyong pong kabutihan sa aming kongregasyon sa dakong ito. Muli, Panginoon, may mga papasok sa work, sa eskwelahan. Iyo po, Panginoon, ang pagkalooban sila ng lakas, pag-iingat sa kanilang mga pagbiyahe at makauwi ng ligtas at payapa. May mga kapatid kami na may karamdaman, amin dinadalangin ng iyong paghipo sa kanila at sa kanilang mga pananampalataya. Sila po ay makararanas ng kagalingan. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat muli sa ating Panginoon ngayong umaga. At salamat din po muli sa inyong mga kapatid na kayo ay nagbigay ng time upang makinig, manood ng ating pong morning devotion at sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder po muli sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod.
po.